Why we need to hear it preached. Acts 10. While Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on all them which heard the word. Ano ibig sabihin nito? Kung narito kayo ngayon at hindi kayo natutulog at nakikinig kayo ng salita ng Diyos, may chance kayong mabautismohan ng Espiritu Santo. Kung narito kayo ngayon at ang isip nyo ay nandito sa ating Panginoon, hindi nagliliw-aliw kung saan-saan, meron kayong chance because you're hearing the Word of God. The Holy Ghost fell on them which heard the Word. Acts 11, verse 15 hanggang 16. And as I began to speak, Peter, inuulit niya yung karanasan niya kay Cornelio. Remember, ito yung karanasan ng centurion na si Cornelio. Diba? O si Cornelius sa English. Alright? Na nangusap ang Diyos sa kanya. Alam natin kwento, diba? At tapos pinapuntahan niya si Pedro. At si Pedro ay pumunta ron sa kanila. At nangaral siya tungkol kay Kristo, tungkol sa biyaya, tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoon. At yun yung sinabi dun sa Acts chapter 10 verse 44 na habang nangungusap siya, ay bumagsak ng Espiritu Santo sa kanila. At sa chapter 11 verse 15, nire-rehearse niya ito. Sabi niya, and as I began to speak, the Holy Ghost fell on them as on us at the beginning. Alright? So, you see, may iba't ibang paraan ng pagdating ng Holy Spirit sa tao. Alright? Kanina, nakita natin, pinangaral, pinaalam ni Paul sa mga taga-Ephesus, yung tungkol sa bautismo ng Espiritu Santo, at pinabautismuhan sila sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito mga ito kasi, praise God, ibang dealing ng Panginoon sa kanila. Grabe ang pananampalataya nila habang sila ay nakikinig. Nakita ng Diyos na kaya nilang sundin lahat ng iutos sa kanila. Kaya habang nakikinig pa lang sila, binautismuhan na sila ng Espiritu Santo. Alright, dun sa naunang kaso, kailangan muna nilang magpabautismo. Kailangan nilang marinig yung papaliwanag tungkol sa Holy Spirit. Tapos kailangan silang magpabautismo, tama, sa pangalan ng Panginoon Kristo, dahil yung bautismo nila ay kay Juan. And then, nung patungan sila ng kamay, saka bumaba ang Espiritu Santo. So, walang isang paraan na itinakda ang Diyos kung saan maaari niyong tanggapin ng Espiritu Santo. Merong sa pagpapatong ng kamay, meron sa habang nakikinig ng salita ng Diyos. Ang importante, kayo ay sumasampalataya sa inyong puso. Alright. Then remembered I the word of the Lord, verse 16. How he said, John indeed baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost. Review natin sandali yung part 1. Para doon sa mga hindi nakasama nung nakaraan. Ating pag-aaral. By one Spirit are we all baptized into one body of Christ. Saan makikita yan? 1 Corinthians 12:13. Alright? Pwede ba natin sabihin sabay-sabay para sigurado kung gising kayo lahat? 1 Corinthians 12:13. 1 Corinthians 12:13. Alright? By one Spirit are we all baptized into one body. Alright? In other words, praise God, kiniklaim mo lang na bahagi ka ng katawan ni Kristo hanggang sa talagang mabautismo ka ng Espiritu Santo. Right. Hindi porkit nagsisimba ka rito sa elect by the assembly ay bahagi ka ng katawan ni Kristo. Naunawaan nyo? Maaari ikaw ay miyembro ng kalipunan pero hindi ka miyembro ng katawan hanggat hindi ka nababautismohan ng Espiritu Santo. Papasok sa katawang yon. Yung body rito ay ang mystical body of Jesus Christ. Alright? Universal body. Kahit saang dako. Sino mang nabautismo na ng Espiritu Santo, siya ay pinasok sa katawan ng ating Panginoon. At yung katawang yun ang mararapture. Alright? Merong ibang maliligtas, pero yung mga pumasok lang sa katawan ni Kristo ang mararapture. Nasusundan niyo ako? Alright. So, anong requirement ng rapture? Baptism of the Holy Spirit. Dahil yun ang magpapasok sa iyo sa katawan ng ating Panginoon. When we're truly baptized with the Holy Ghost, we have the life of Christ dwelling in us, which is the token. It entitles us to all that Christ paid for at Calvary. Alright? Kung talagang bautismado tayo ng Espiritu Santo, ang buhay na ni Kristo
ang nananahan sa atin. Sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay, si Kristo na ang buhay sa akin. Alright? At yung buhay na yon, yung token, yun yung katumbas ng token na hiniling dun sa mga Israelita sa kanilang paglabas sa Exodo. Right? Ngayon, ang inihiling ng Diyos ay yung buhay na nanggaling sa dugo, which is the Holy Spirit Himself. Amen? Ang buhay ni Kristo na nananahan sa atin. At pagtaglay niyo yun, meron kayong karapatan sa lahat ng binayaran ni Kristo sa Kalbaryo. Alright? Praise the Lord. We have within us all that we need for this life's journey if we have the Holy Ghost. Pag-aralan na natin yan. Lahat ng kailangan nyo sa paglalakbay. Kung ang Espiritu Santo ay nasa inyo, and the Holy Spirit is God Himself, right? Ano ang wala sa inyo kung nasa inyo ang Diyos? Right? Kaya ito'y dapat magbigay ng kalakasan ng loob sa atin. Huwag tayong manghinawa. May panahon ng pagsubok, may panahon ng pakikipagbaka, may panahon ng panghihina, pero sa totoo lang, nandyan na sa iyo lahat ng kailangan mo. If you have the Holy Spirit. The Holy Ghost baptism is the real new birth. Ito yung isang bagay na nilinaw natin noong nakaraan. Or to be baptized with the Holy Ghost is to be born again. Right? Kasi yung iba pinaghihiwalay pa yung born again experience, so baptism with the Holy Spirit, nilinaw natin nung nakaraan. Gumamit tayo ng scripture and also illustrations at mula sa propeta mismo natin kung paano ang sabi niya, it's one and the same. Hindi ka tunay na ipanganak na muli kung hindi ka pa nababautismohan ng Espiritu Santo. At mamaya sa pagpapatuloy natin, lalo pang maglilinaw yan. The Holy Ghost is what transforms us into what kind of life the seed that lays within us possess. Pag-aralan natin, ang Holy Spirit baptism, yun yung bumubuhay ng binhi. Remember, merong dalawang klase ng binhi. Binhi ng Diyos at binhi ng Diablo. Alright? Alam natin kung ano nangyari dun sa Garden of Eden. Hindi na tayo babalik dun. Alright? Bilang mga matatagal ng mananampalataya. Okay? May anak ng Diyos, may anak ang Diablo. Alright? At merong binhi. Bilang mga anak, may mga binhi tayo. Can you say amen? At yung binhing yun ay kailangan tamaan ng Holy Spirit. O sabihin na natin, bautismo ng Espiritu Santo para mabuhay siya. At kung ano man yung buhay niyang tinataglay dun sa loob niya ay lumabas, umusbong at mag-manifest. Alright? Hallelujah. So lahat ng pagpapakabait nyo, hinihin nyo, at lahat ng pagsusumikap nyo at sumunod sa mga tinuturo sa church ay walang kabuluhan kung hindi lumabas yung tunay na buhay ng binhi. Pagkakailangan gumagawa niyan, papahaba kayo ng buhok, mapapagod kayo. Pagkakailangan gumagawa niyan, amen, papahaba ng damit at lahat, pagsunod sa mga itinuturo dito, mapapagod kayo, hindi pa kayo pumapasok sa kapahingahan. Bakit? You're doing it yourself. Pero hayaan yung Espiritu Santo ay umabot sa iyong kaluluwa doon sa binihi na naroon. Amen. Then, yung binhi ng Diyos na nandoon ay kusang uusbong at hindi magiging mahirap sa binhi ng Diyos na sumunod sa sarili niyang salita. Alright? Kaya merong mga sisters dito, hindi sila nasusuya sa mahabang buhok. Hindi sila napapagod sa kanilang ginagawa. Masayang-masaya sila. It's their life. Bakit? Kasi tinamaan lang yung binhi nila ngayon, nabubuhay na yung buhay ng binhi sa kanilang buhay. Hindi ko sila kailangang bantayan sa bahay. Hindi ko kailangan utusan yung mga diakono, ilista nyo ang lahat ng mga ganitong ginagawa, ganyang ginagawa. No! I'm confident na pagka kayo nakatanggap ng tunay na bautismo ng Espiritu Santo, kahit saan kayo naroon, you'll be living like a son or a daughter of God. Bakit? Kasi nabuhay na yung binhi. Alright. Ngayon, kung ang binhi nyo ay sa serpente o sa diablo, amen, maaari kayo magsimba, at tamaan din kayo ng Holy Spirit. At tamaan din yung kaluluwa nyo ng Holy Spirit. Kaya lang kung ang binhing naroon ay masama, di masamang buhay ang lalabas. Dahil ang Holy Spirit baptism ay hindi nagbabago ng binhi. Ito'y nagtatransform lang. Can you say amen? Mula doon sa dating, ito'y nagkikwiken lang, I should say. Nagkikwiken, nagbibigay buhay lang doon sa binhi na nandito sa atin. Alright?
Praise be to God. At tinatransform niya yung binhi from being a seed into a life that is lived or lived out. Hallelujah. As with the earth, so it is with you. Kung paano tinubos ang lupa, ganun din tayo tinutubos individually. Huwag niyong kalimutan yan, mga tipong yan, napakalaking tulong yan para maunawaan niyo ng gusto ang baptism of the Holy Spirit, ang newborn, ang rebirth experience, new birth experience, I should say. Alright? So, paano ba tinubos ang lupa? Binautismuhan nung panahon ni Noah. Nilubog sa lupa, sa tubig, I should say. Baptism, alright? Pagkatapos, dumating si Jesus, binubuo yung dugo, sinanctify ng kanyang dugo, yung lupa. And then, ito'y patuloy na lilinisin hanggang sa millennium. Kita nyo, mukhang malinis na pero hindi pa ganap na malinis dahil sa dulo ng millennium ay magkakaroon ng baptism of fire. Holy fire. At doon magaganap ang baptism of the Holy Spirit doon sa dulo ng millennium kung saan susunugin lahat ng mikrobyo, lahat ng demonyo ay susunugin sa araw na yon. Panahon yun. Alright? And then, pagkatapos doon, darating ang new heaven and new earth, eternity. Doon mo lang masasabi na ang mundo ay na-born again na. Amen? New heaven and new earth. Pagkatapos dumaan doon sa tatlong stage na yun, justification kay Noah, sanctification sa panahon ni Jesus, hanggang sa millennium, and then sa dulo ng millennium, baptism of the Holy Spirit. Can you say amen? And then, eternity, Christ reigning on the earth. Ganon din tayo. Dadaan tayo sa justification. Pag tayo nagsisi, sumampalataya sa ating Panginoon, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Alright? Pagkatapos, lilinisin tayo ng Espiritu Santo. Amen. Ang salita ng Diyos. Pakikinig ng salita ng Diyos at mga karanasan natin. Nililinis tayo, pinadadaan tayo tila sa apoy. Can you say amen? Para linisin lahat ng mga bagay na hindi nararapat manatili sa atin. And then, sa dulo ng sanctification stage ay merong baptism of fire. Kung saan susunugin na ng Panginoon yung ugat ng kasalanan sa ating kaluluwa, sa ating puso, hanggang sa mawala na ng lubusan ang pagnanasang magkasala. Alright? And then, praise the Lord, pag tinamaan na yung binhi, magkakaroon ng bagong nilikha. Amen. Hallelujah. Lahat ng nakay Kristo isa ng bagong nilalang. Ang lahat ng mga dating bagay ay lumipas na. Ngayon, lahat ay pawang bago. Alright. So yung baptism of the Holy Spirit natin, ang nagbibigay daan sa born-again experience. Naintindihan nyo? Baptism of the Holy Spirit, hindi tayo tumitigil doon, kasi yung baptism of the Holy Spirit, pagkapanganak mo lang yun sa kaharian eh. Pag pinanganak ka, kailangan lumago ka. Kailangan lumaki ka. Kaya meron tayong adoption, di ba? Meron training na ginagawa ang Diyos. Pag pinanganak ka na sa kaharian, abay, palalakiin ka ng Panginoon. Pagugulangin ka ng Panginoon. Tuturuan ka ng maraming bagay ng Espiritu Santo hanggang sa mag-mature enough ka, and then bibigyan ka ng responsibilidad. Kaya say amen. Para makita mo ang posisyon mo sa katawan ni Kristo. Alright? Pero ang tinatalakay natin ngayon ay yung Holy Spirit baptism. Ang sinasabi ko lang, yun ang tunay na bautismo ng Espiritu Santo. Yung magbibigay daan sa isang buhay na kung saan si Kristo ay nananahan na sa iyo. Alright. So, Holy Ghost baptism brings real conversion. Madalas natin naririnig yung salitang, na-convert ako nitong ganitong taon. Convert ko yan. Tignan mo nga, kaya ko convert mo. Mukhang lasahin ko pa rin, ha? Convert mo nga. Kasi ikaw lang nag-convert. Hindi si Lord. Kasi pag si Lord nag-convert niyan, babait talaga yan. Magbabago talaga yan. Pag ikaw lang mag-convert, dagdag lang yan sa iglesia. Dagdag lang yan sa dami. You see, interest natin ay ang bride material dito sa church. Tutuwa tayo sa mga pumapasok, pero gusto natin sabihin, huwag kayo makontento na kayo nakakasimba na rito. Nasahin niyo ang bautismo ng Espiritu Santo. Amen. Minsan yung convert ng tao, dagdag lang yung sa pasaway ng pastor. Pero pagka kayo convert ng Holy Spirit, tutulong kayo sa pastor.
Hallelujah.